Paulit-ulit, yan ang buhay ng bawat OFW sa ibang bansa. Pero hanggang kailan? Karamihan sa OFW, umuuwing walang pera. Padala ng padala, wala nang tinitira para sa sarili niya. Tulong ng tulong, pero walang ipon. Tapos kapag siya na yung nasa baba, hindi niya alam kung paano aahon. Kasi yung mga tinulungan niya noon, hindi na siya kilala ngayon. Real talk lang, ang mga OFW sobrang bait. Sobra lagi ang perang padala, kahit wala ng pera, mangungutang pa. Tapos kapag uuwi ng Pilipinas, lahat may pasalubong. Pasintabi po, pero mas madalas, mabango ka lang kapag may pera ka. Hindi lahat, pero karamihan. Pag hindi mo siya naabutan, ikaw daw ay mayabang. Pero sana ay maintindihan nila na hindi pinupulot ng mga OFW ang pera. Kung isa ka sa mga nasa ibang bansa ngayon, darating ang panahon na magre-retire tayo, na uuwi tayo. Hindi habang buhay gusto nating magtrabaho sa mga among nagbibigay ng sweldo. Hindi naman masama na maghangad ng malaking sweldo, pero hindi ba mas maganda na tayo ang nagpapasweldo? Na ikaw mismo ang nilalapitan ng mga taong naghahanap ng trabaho dahil ikaw na mismo ang mayroong negosyo. Yan din mismo ang isa sa mga pangarap ko. Kaya naman mga kababayan kong OFW, ito ang challenge ko sa inyo. Ituloy nyo lang ang pagtulong, pero wag nyong kalimutan ang sarili ninyong ipon para pagdating ng panahon, hindi ka magsisi at sabihin, sana ginawa ko ito noon. E di sana, for good na ako sa Pinas ngayon. Alam ko may ilang maiinis sa akin dito sa video na ito, porque iba-iba tayo ng sahod, iba-iba tayo ng estado. Hindi ka bayan. Nasa estado ako ngayon na nagsasabing sana ginawa ko ito noon. Sabi nga nila, wala sa laki o sa liit ng sahod ang pag-iipon. Maging wais lang tayo at huwag nating pangarapin na magtagal tayo sa abroad. Mag-invest at gamitin ng wasto ang kita para pagdating ng panahon, hindi ka nakanganga. Kaya naman, kung OFW ka, ang mindset na itatak mo, uuwi na ako dahil for good na ako. Hindi, uuwi ako, pero sana